ko makita yung mga comments ninyo. Hi guys, good morning. Ay, good afternoon pala. Magandang araw sa inyo. Magandang hapon. Hindi ko makita yung mga comments ninyo. May nagko-comment ba? Or magre-live tayo? Although hindi ko naman kailangan mabasa yung comments ninyo. Kasi nag-drive lang din ako. So hindi ko lang alam kung napapanood nyo ako or what not. Kasi nasa ilalim ako ngayon ng Skyway along Osmeña. So sobrang kulob dito. Hindi ko alam kung may signal dito. So happy Friday everyone. Magandang araw ng Friday sa inyo lahat. Sana'y okay ang inyong isang buong linggo. Ako, ang dami kong ganap. Ang dami kong pinuntahan, no? Nagpunta kami sa Thailand ni Gandang Kara. Anong araw ba kayo malis? Linggo. Oo. We left on a Sunday until Thursday. No. Ba? Thursday. We left on a Sunday hanggang Thursday. Tama ba? Hindi. Hanggang Wednesday ng madali. Thursday na rin. Thursday na ako nakauwi. So, practically kasi 11 PM ng Wednesday kami umalis ng Thailand. So, yun, no? Anyways, kamusta ang inyong Friday? Kamusta ang internet community? Kamusta ang mga nagaganap sa mundo ng internet? Ang daming mga ano ngayon, no? Ang daming mga nangyayaring intriga online, no? And hindi ko alam kung narinig nyo yung mga nagaganap ngayon, no? Sa politics natin, dami nagaganap, awayan dito, awayan doon. Sa mga influencers daw, marami na nagaganap na bashings and opinions left and right. Gulo na ng mundo, no? Ano kaya kung mag-networking na lang tayo? Asan pa yung water ko dito? Naiwan ko yata. Naisip ko lang naman maka-tripping. Anyway, hindi, joke lang. Magandang pag-usapan natin yung mga nagaganap ngayon, no? Hindi ko alam kung gawa lang na mainit ang panahon, kaya mainit ang ulo ng lahat ngayon, o gawa ng malapit na ang eleksyon at polarized na yung mga tao. Pag sabing polarized, you tend to pick a side, no? You tend to pick a side. So parang obligado ka mamili ng camp mo, camp dito, camp doon, no? It's either you're pro or you're anti. No, konti na lang ngayon ng ang gumigit na, di ba? Kasi panahon ng ngayon, SOCMED, everyone has the power. Lahat na may power to air their grievances, sentiments, their side, their defense, their offense, lahat na. Panahon ngayon ng opinion, panahon ng basically ito rin yung ginagawa ko. Anyways, with that, pagkwentuhan natin, just my 2 cents, no? Yung sa riding community, nabalitaan ko to kasi pa lang to parang 1 hour pa lang na na-upload yung video, dumaan na sa feed ko. Ganong kalala yung yung trending sa Pilipinas, no? Yung ganun pa pang nag-trending, no? Parang matter of couple of hours or 1 hour, as in million yung views. Nangyari sa akin yan nung nabasagan ng car yung daughter ko, di ba? Di ba? May mga 80% na nagalit pa sa akin, 20% na siguro 10% nagpaalala, 10% lang yung nangumusta kung kamusta ako. And I think that's okay, di ba? I think that's that's the consequence if you post a video online. No? Hindi ka pwedeng umaray
hindi ko alam kung kung siguro sana mag-agree tayo lahat dito. It's the consequence of posting a video online. Hindi mo ba pwedeng piliin yung reaksyon ng taong ibibigay sa video na kusa mong pinost. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa mga tao na, teka lang, masakit yung comments niyo, foul. Diba? Diba? Foul. Masakit yung comments niyo, wag niyo akong i-bash, wag niyo akong awayin online, wag niyo akong i-report. Diba? Hindi mo ba pwedeng piliin yon kasi voluntary pinost mo yung video. So I think that's one of the lessons na pwede nating matutunan doon sa nangyari kay motovlogger na nagpost ng kanyang video na siya yung medyo aggressive pa. Alam mo, it could have been handled differently. Lahat tayo meron tayong pitik. Huwag tayong magkunyari sa part na yan. Meron tayo lahat init ng ulo. We all have that demons inside us. Walang exempted sa part na yan. Meron tayong pitik. And what determines or what segregates people from other people is the ability to manifest yung demon na yon. Kung ano yung manifestation sa'yo ng ugali mo na yon. Wala tayo may buhat sa katawan. Sometimes we talk to ourselves. In her case, yung ating motovlogger, diba, yung demon niya, nangyari yun inside her head eh. Oo, inside her head. Nagkataong vlogger siya, may camera. Kasi, totoo naman, alam niyo yung mga nakamotor dyan, yung mga naka-helmet dyan, pag nakat mo yung mga yan, marami dyan mumurahin kanila inside their head, sa helmet nila. Inside their shell. Mumurahin kanila, magagalit sila. That's the first, that's the initial reaction. Kumbaga yan yung spur of the moment. Where it became wrong is that pinost mo online. Inedit mo pa. Yun yung feeling ko, hindi mo na pa pwedeng i-claim na spur of the moment. Kasi, vinlog mo, kasi motovlogger din ang inyong lingkod, no? Vinlog mo siya, di ba? Oo. So, pag nag-vlog ka kasi, lalo kung 360 yung camera mo, yung 360 na file, yung 360 kasi ang 360 na camera, kung ang gamit mo ay GoPro Max or Insta360, kung ang gamit mo alin man doon, hindi yan automatic na MP4. Ibig sabihin, hindi siya video kaagad. It's a unique file. I-convert mo yan into an MP4 file or a video file. I-convert mo pa siya. I-convert mo siya into an MP4 file. No, para maging viewable siya. So, proseso 'yun eh. Nagmotor ka, nakuha na mo 'yung sarili mo, nagagalit ka, you should have stopped there or you should have changed the narrative. Pero nangyari, inedit mo 'yung video, convert mo siya into viewable file or MP4 or video, tapos nilagyan mo ng legacy titles. Ang tawag ko doon kasi nagpa-premiere ako. Legacy title. Nilagyan mo siya ng caption sa taas and voice over. So, inifortan mo siyang i-edit. Diba? Kinonvert mo siya into reel. Inifortan mo siyang i-edit. At nilagyan mo pa siya ng ng post-credit. Yung directed by, yung sa dulo, yung black. No? So, it was a long process. No? You have to remember, you have to transfer that into a camera to your phone para ma-edit yan. So it's a long process, and in that process, di ba, it determines yung pagtitimpi mo. Pwede mo nang nabago yung mindset, pwede na lumamig yung ulo mo eh doon sa proseso na yon. Alam mo, yan yung yan, kumbaga dyan mo makikita yung thought process mo sa part na yon, na kung saan from your vlogging camera to your phone, to putting captions, to editing it and whatnot, to uploading it online, pwedeng lumamig na ulo mo. Di ba? Pwedeng lumamig na ulo mo. Pero hindi. In-upload mo pa siya. as if ikaw pa yung aggrieved party. Kasi that part that could have determined
whether naging tama ka ba o naging mali ka, or ano ba yun? Dahil ba may following ka na, it becomes just okay na to, content din to. Minsan yung mga motovlogger, yun nasisira di ba? Okay na, content din yan. Di ba yung ganong mentality, no? Which is going to ruin, part ako ng riding community, the community in itself. Maruruin yung community itself. So yun. So, a lot of people online are demanding for public apology. Ako, opinion ko lang lahat ito, ha? Opinion ko lang lahat ito. Hindi ito, kumbaga, I do not hold the moral high ground to impose anything. No? Wala akong moral high ground. No? Morality is unique to everyone naman, Kanya-kanya naman tayo dyan, Okay. So, inipit tayo ng truck. Anyways, teka lang guys, nadaanan ko lang itong malubak na daanang okay, now, people online are asking na dapat mag-public apology siya, blah 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 blah. Now, anyways, let's talk about that. People online ba are do they have the right to demand for a public apology? No. Ako na nakikitingin lang ng video at nakikisaw-saw. Practically, that's what I'm doing right now. Nakikisaw-saw ako sa video na to. And my opinions here are practically irrelevant, no? It's siguro ang sangkalan ko na lang, meron siguro mga 7-8 taon nag-PM sa akin ano opinion ko dito. So, which is not an excuse, no? At the end of the day, hindi ko po business ito. So, lahat po na nag-vlog, nag-post na walang kinalaman sa video ito, nakikisaw-saw lang kami lahat. That's it. Period. Anyways, opinion ko lang ito. I do not hold the moral high ground. Nor I have the moral ascendancy to dictate this. Pero pag-usapan natin. Sabi ng mga tao online, dapat mag-public apology siya. Yun ang nararapat, no? So kami bang mga people online na nanonood ng video at nag-aabang ng what's going to unfold next, meron ba kaming karapatan na i-demand yung public apology sa kanya? Wala kaming karapatan. Wala tayong karapatan na. Why? Because we are third party looking in. Wala naman tayong pakialam. Wala naman tayong, we don't have a hand on it. Meron lang karapatan ng mangingin ng public apology ay yung aggrieved party. Yun si Jimmy ata pangalan. Si Sir Jimmy, yun yung kasi pinost niya yung mukha di ba? Pinost niya yung mukha, sinabihan niya na suntukin natin, sisirain ko yung pangit mong pick up. So, nilait mo. Hindi ko alam ba't kailangan may push yung lait sa kapwa for crying out loud, hindi ko maintindihan ano yung thought process nung ini-edit mo yon. Ganun ba kalaki ang tingin mo sa sarili mo? Nanalait ka ng kapwa mo tao, diba? Sa isang bagay that you should have had the time to process na ikaw yung mali. At least, diba? Kahit opinion ng mga taong nagsasa riding community, pinost mo pa. So, hindi ko alam, hindi ko mag-get yung thought process na yan, kung paano ka dumating sa punto na yun. But anyway, nandiyan na yan, nagkamali na. So, may karapatan ba tayo magdemandang ng public apology? Of course, wala. Pero masaya makita yun. Bakit? Chismosa naman tayo lahat. Lahat naman tayo nakikichismis lang dito. Diba? Lahat naman tayo ay gusto lang natin ng a piece of the action. So, ang public apology, ang demand dyan, manggagaling yan kay Sir Jimmy, or yung family niya. Kasi pinost mo yung mukha ng tao. Nagbantaan mo siya. Yung pagbabanta mo, it could have been just exclusively to the motovlogger kay ate, pero pinost niya. Now, it becomes a direct statement pertaining to Jimmy. So that's medyo convoluted yung part na yan. Magulo na yung part na yan. But pag ikaw si Jimmy, alam mo na directed sa iyo yun. Kasi pinost ka niya along with the video. So, that's the entire scenario. Now, things are unfolding. No? So kahapon, I made some calls then.
who know the motovlogger. Ang sabi sa akin, to be fair, she's a nice kid but a little bit feisty. So may mga tinawagan ako kahapon na kasi maliit lang po ang mundo ng riding community. So you will always know people who know someone that you want to get to know. Laging meron yan, laging may kadukto niya na taong event, nakasama mo na ganito. Napakaliit po ng mundo ng riding community, pero ang daming nakatingin dito. Ulitin ko ha, napakaliit po ng mundo or kukunti lang po ang tao ng riding community, pero ang daming nakatingin dito. So, konti in a sense that mas marami ang nakatingin kaysa sa mga taong talagang involved sa riding community. Right? So, kapon, may nakausap ako, nakakwentuhan ko because I wanted to know, chismis lang din, di ba? Para hindi na tayo plastikan. Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba? Maangas ba talaga yung tao niya? Sabi sa akin, maayos naman siya. Yun nasabi sa akin ha. I'm just relaying to you. Maayos naman siya. Kaya lang, feisty nga. That's the term. Feisty. No? And I don't know kung kung if this will count, no? But yung pagiging feisty, sometimes ilulugar natin yan. No? And sometimes, yung feisty, yung pagiging feisty natin, it only becomes permissible or at the very least, it becomes a little bit acceptable. Depende sa maturity mo. Paano ba ipapaliwanag to? Feeling ko na ilulugar mo yan pag nang tama, pag matured ka na. No? May mga pagiging feisty na na maayos. Diba ba? To get the job done. Feisty ka to get the job done. Maldita ka to get the job done. I think medyo permissible yun. Pero yung feisty ka lang because you just feel like you have the you have the clout, meron kang clout, following ka, di ba? Feisty ka lang kasi gusto mo lang iyabang yung part na yun. I think it's the yung not so desirable kind of being feisty. So yun, so ngayon things are unfolding. Pero good move kay sa team nung motovlogger si Ateng, and kudos to the people around her dahil hindi nila kinampihan. May video na na-upload kanina. I think kanina or several hours ago. That they had to convince her. Well, at the very least, yun yung nakita kong scenario. They had to convince her to personally go to Sir Jimmy and apologize. Kailangan nilang puntahan si Jimmy para mag-apologize. So, palakpakan natin yung mga tao na nakapaligid sa kanya because they know better. Feeling ko yan ang tamang grupo, no? People who will not tolerate your undesirable acts. Someone or some people is going to put you in check. So magandang bagay yun. So palakpakan natin yung mga tao na nakapaligid sa kanya kasi they really made her go to yung kay Jimmy para mag-apologize. And that's a good thing, di ba? Maganda yun, ha? Pero ang tanong dito, kailangan pa ba ng tao sa paligid mo na mag-push sa'yo? Or siguro yung hiya mo na lang na kusa mo lunukin yung pride mo online kasi kusa mo naman pinost yun. That's why yung account mo pina-vlog mo sa iba para kunan ka na kinukonvince ka nila na mag-apologize. Now let's talk about the difference. Iba po yung you are willing to apologize sa you are apologetic. Okay? Ulitin ko, ha. Iba po yung you are willing to apologize
sa you are apologetic. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yung dalawang yun. Pag you are willing to apologize, ano yun? Ministerial or ceremonial lang yung yung pagsasorry mo. Halimbawa, kailangan lang para matapos, oh, sorry na. That's not being apologetic. Nag-sorry ka nga, but you did not mean it. No? So, ewan ko lang kung tama ako dito, pero sa nakita kong video, yung mga kasamahan niya are apologetic on her behalf. But she is just willing to apologize. She is not apologetic. Otherwise, you did not need these people pushing you para mag-apologize. Good thing talaga may mga tao sa paligid mo na pinush ka nila. Diba? Na pinush ka nila. Or that, I could be wrong. Pwede mali ako. Or maybe because babae siya, takot siya magpunta ron mag-isa. Kasi babae siya. Diba? Kumbaga, for her own safety, siguro takot siyang iharap mag-isa yung sarili niya. Kasi nga, syempre, for her own safety, baka yun din ang iniisip niya, which is weird. Kasi nung nag-aangas ka, hindi mo naisip na pag nagsuntukan kayo ng taong inaangasan mo at pinakiuhan mo, di ba? Paano pag hindi niya inisip na babae ka? So medyo counterintuitive siya sa akin kung yun yung dahilan. But anyways, at the bare minimum, there was an attempt. No? There was an attempt. May attempt, no? May attempt na mag-apologize. Now, pag-usapan natin yung part ni Sir Jimmy. You were driving in a dirt, diba? On a dirt road. Dirt road. Probably taga doon si Kuya Jimmy kasi mukha siyang lokal doon na kasi ako pinaprofilean ko lang din yung tao. Naka-pick up. Diba? Kasi that's the kind of car that you're going to buy sa area na yon. At according sa kanyang anak, na pinanood ko rin naman yung video, alam ng tatay niya na may bangin sa kaliwat o sa part ng kalsada. So, I'm assuming, this is an assumption, na taga doon ang Sir Jimmy. So, pag-usapan natin yung part niya. Ikaw halimbawa yung tingnan mo, may muntik magkabanggaan, magkasigawan, wait lang. Mukhang mangyayari pa itong naka-live sa atin. Hinabol. Anyways, ikaw yung Sir Jimmy, and you are driving your car on a dirt road, minding your own business. May nag-cut sa'yo. Sabihin na natin, di ba, pagpalagay na natin na maayos yung pagkakakat, muntik mo ng tamaan without the intention na gusto mong tamaan. Kumbaga, it's an accident. It happens. Pag nakamotor ka, dapat alam mo that accidents will really happen, no? Kaya nga nag-gear ka just in case. Kasi kung sure ka na walang aksidente sa kalsada, ba't ka naka-gear? The only reason why you protect yourself, because in case, diba? Yung linyang mahirap na may aksidente, no? Nag-drive ka, in-overtaken ka, regardless, huwag mo na lang isama kung tama o mali pag overtake sa'yo. Paglagpas, hindi mo sinadya na magkadikit ka, na halos magkadikit kayo, pinakiwan ka. Alam mo sa sarili mo na wala kang business para sagiin siya, pinakiwan ka. Would you have done what he did? I guess all of us will answer generally yes. Di ba? Yung chance, di ba, to confront, yung chance to confront the person na namaki sa'yo, di ba? Gagawin mo rin. Di ba? You are going to take the chance para i-confront yung taong namaki siya sa'yo. Now, I think mag-agree tayo lahat doon. Di ba? Now, on the other hand, would you have done it the way he did it? Kasi kung tutusin, lalaki maigo, di ba? Sa isang taong napakiuhan, di ba? Lalo pag feeling mo, taga doon ka naman, lugar mo yon, magiging ganun ka ba ka-cool? Di ba? Sa approach ng Sir Jimmy.
Di ba? Kasi ang totoo niyan, diplomatic pa siya eh. He approached si ate mong vlogger inquisitively. Binuhusan ako ng sabon. Ayan. He approached the girl, marami talagang ganda, inquisitively. Ibig sabihin, nagtatanong siya, ba't siya pinakiuhan? Diba? Siguro gusto rin niya sabihin na malubak eh, kaya pag ganun ako mag-drive. No? So, yun. Plus the fact that if you analyze the video, saan ka mag-signal light? Eh, yung kalsada diretso. Walang guhit yung kalsada diretso, it's a public dirt road. Diba? Anong sisignalan ng tao? Eh, straight yung kalsada, wala namang, diba? Yung side mirror niya, ewan ko lang, kung nakapag-drive na ka sa dirt road, sometimes di mo makikita yan. You cannot see it kasi malikabok. Pag dirt road, naglalaho yung likod mo. And side mirrors are really small device in the car. At, diba, kapag malubak, minsan nakatabunan na alikabok yun. So, obligasyon mo bilang nasa likod, na obligasyon bilang nasa likod to mind the vehicle in front of you. Rule of thumb yan pag nag-drive kayo. No? Obligasyon mo siya. Kaya kapag nagkabanggaan, nakasundot ka ng dulungan ng isang kotse, ang assumption lagi ikaw yung may kasalanan kasi ikaw bumangga kahit intrasan ka pa. So unless you'll be able to prove it otherwise. No? So yun. No? So yun naman yung part ni Kuya Jimmy. Sa pananaw ko lang naman. So wala lang. Ano ko lang. At any rate, no? Sana magkaayos sila. Next question. Ito mga magandang tanong to pinag-usapan natin. Next question. Pag ikaw ba si Kuya Jimmy, didemanda mo ba? May karapalan si Kuya Jimmy magdemanda, pero feeling ko busy man si Kuya Jimmy. Diba? Oo. Feeling ko busy man si Kuya Jimmy. Hindi na para abalahan niya yung panahon niya. Diba? Hindi na para abalahan niya yung panahon niya. Para i-demanda yun. Well, yun lang yung, kung ako siya, iba naman si Kuya Jimmy. Pero kung ako siya, hindi na para abalahan niya yung panahon niya. Para i-demanda si ate mong vlogger. Hindi na yun para pagkaabalahan pa niya ng panahon. It will kumbaga there's nothing to his benefit to it other than justice. Pero kung mag-sorry naman, kasi feeling ko pag halimbawa nag-public apology and this girl, ate mong vlogger, diba, will make a personal effort sa makausap siya ng harapan, sana apologetic, hindi yung gusto lang mag-apologize, no? At sincere naman, yun na yun eh. Si Kuya Jimmy na yung panalo, no? Feeling ko siya magiging panalo kung iiwanan niya sa idea na tinanggap yung apology. Pero sa mga chismoso kagaya natin, masarap makita kung magkakademandahan sila. Pero I think LTO and Congressman Busita is already tawag nito in the picture, no? May mga opinion na sila. And sa riding community, even si Carl Nanebria may post na rin, di ba? Kumbaga sa riding community, yung opinion ng mga to matters, di ba? Kasi mga ano sila, kumbaga mga may boses sila sa riding community. Now, doon tayo kay Yana, si ate mong vlogger. I guess na ba an unfiltered kumbaga ano ba yung term, di ba, yung walang kahit anong, hindi yung parang hindi ka natulungan pa ng ibang vlogger sa paligid mo, di ba, yung
yung kusang loob na paghingi ng pagpapakumbaba. I don't know how you do that, no? Online or in person, di ba? Masaya kung online kasi online mo naman pinahiyaya mo ka ng tao. I guess that would really help your cause. Of course, Pinoy tayo, pag nag-sorry ka ng kahit na totoong galing sa puso, i-judge ka ng tao sa Pilipinas na hindi ka sincere, di ba? Kulang sa iyak. Huwag mo na lang pansinin yun. If you find it in your heart, di ba, na you think you learn something from it, di ba? A profoundly sincere apology, I think will really help your case. Now, it's going to really help your case big time. Now, it's going to help your case big time. A profoundly sincere apology. I couldn't overemphasize on that term. No, overly overemphasis on that. No, a profoundly sincere apology. Kasi syempre tao na, nagkakamali tayo lahat eh. Di ba? Nagkakamali tayo lahat. I don't know, bago ko tapusin itong live na ito, kasi gusto ko lang topic ito, tapos tuwalin ko na. If you remember yung si ate mo, di ba, na sumagot sa Showtime, alam mo yun? Di ba? Tapos tinanong siya about Comelec. Wala naman siya inagrabyadong tao, pero kung hindi niya na-embrace yung learning nun, may-humiliate ka eh. Diba yung, nalala niyo yan? Diba? May-humiliate ka. That's a little bit embarrassing kasi hindi mo kilala ang Comelec, ibig sabihin, you do not exercise. Kasi it follows eh. That you do not exercise or participate in dun sa democratic election. Diba? And so on and so on. Anong ginawa niya? In-embrace niya. Tinuro siya sa Comelec. Diba? Exposure. Now, feeling ko, LTO would do the same thing to you. Feeling ko, LTO and Congressman Busita might do the same thing to you. Feeling ko, doon ka papunta. At mas magandang bago ka nagpunta ron, mapakita mo sa tao na, or sa sarili mo na, at the very least, willing ka nang matutunan yun. Para nagpunta ka ron, ng learning na yung dating, hindi na humiliating. So, bago umabot sa puntong yun, dapat nakita na ng taong bayan na, di ba, na-embrace mo na yung mistake. Magkakamali ka ulit next time, ano ka ba? Di ba, ang dami-daming, makakabangon ka sa Pilipinas, iha. So, yun lang, no? That opinion ka lang ito. No? Again, I do not hold the moral high ground. I don't have the moral ascendancy to impose anything to all the parties involved, no? So yun lang, nakikijusmiss lang dito. Just being a part of the riding community, kaya meron ako opinion. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. No? Meron tayong almost 200 na live viewers. May nakinig sa atin. Magandang hapon, happy Friday. Mamaya carjack. Oo. Carjack Friday. Mamaya. Ilalabas ko na yung picture namin ni Cara na naka-topless ako sa tabi ng swimming pool. So, baka nyo ba may gabi yan? Bye-bye everyone. Happy Friday.